Alright, yan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Yan, yan. Magandang araw. Happy Thursday sa ating lahat. Okay. Umpisan na natin kaagad. Banatan kaagad ang dapat banatan itong si Marcos Jr. Di ba nga in the past, administration or in the past, pag merong may sakit, kinukundi na yan kasi syempre pag may sakit ka, wala ka ng kakayahang mag-govern ng bansa natin. So ito, napansin ko lang recently sa mga speeches nitong si Marcos Jr. ay medyo sumisinghot-singgot na siya ng malakas. Nangyari? Lumalala na ba ang inyong yung mga manifestations ng pag-take ng mga ipinagbabawal na gamot? Tingnan natin na first pa lang ng kanyang speech dito, mapapansin ninyo yung bawat kataga na kanyang sasabihin. Magpo-pause yan. Tapos, may kataga. Ganun. Tingnan natin na ito yung sinasabi ko. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. Narinig nyo? Lakas. O, ulit. May another phrase na naman. I depart now for Gwangju, Republic of Korea, to attend the 32nd Economic Leaders Meeting and related activities upon the invitation of President Lee Jae-myung. Members of the cabinet and of course our narinig nyo? proverbial host, Pasay City Lone District Representative Antonino Calixto, Pasay City papansin Mayor nyo? Imelda Calixto Rubiano, the AFP Chief of Staff, General Romy Browner, and the Major Service Commanders, Philippine Haba nun ang haba. Coast Guard Commandant, Admiral Hil Gavan, Tingot. Philippine National Police, Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, and of course, First Lady Luis Araneta. Wala ka namang sipon, di ba? Hindi ka naman may sakit para gano'n. Marcos, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. I depart now for bahala ka na, mag-depart ka na, huwag ka nang bumalik. Gwangju, Republic of Korea, to attend the 32nd Economic Leaders Meeting and related activities upon the invitation of President Lee Jae-myung. We must recognize the immense economic gravity of the APEC region. It accounts for nearly 46% of global trade. In good... Kita niyo yun? At according sa isa sa manifestation ng senyales na talagang drug overuse na talaga ang isang tao. Sabi dito, those who are sniffing coke may have runny nose and sudden nosebleed. Maalala ninyo may dumudugo sa kanya dati dito sa may bibig niya. Pero nosebleed. Tapos dati merong lumalabas na powder dito. Sabi dito, you will notice them sniffling. So sniffling yung kagaya ng ganon. Wala namang sipon, di ba? Or struggling to speak due to hoarse throat. Oh, may something pala dito. Ayan. So, yan po yung indicators ng talagang pagkonsumo ng talagang ipinagbabawal na gamot. So, yan po isa nating napansin sa kanya. Kahit pansinin niyo sa mga speeches na mga in his recent speeches, I think about a month ago ko pa yun napansin. And talagang mas lumalala na at makikita niyo naman sa kanyang yung kanyang facial traits, no? Talagang umiiba na rin yung skin tone. Umiiba yung skin tone. Nakita nyo, nagtabi sila ni Manny Pacquiao. Mas bata pa tignan si Manny Pacquiao. Ewan kung anong edad nila. Pero ibang-iba talaga yung nagtitake sa hindi nagtitake. Ayan. So, kaya nga naman, ito, ang baba talaga ng tingin ng mundo o ng international scene or international spectators
sa Pilipinas dahil dito sa administrasyong ito. That's the reason why nagtataka ka, of the ASEAN countries, ang Pilipinas lamang ho ang ang inisnab nitong si Trump. Hindi lang literal na inisnab. Nakita nyo yung video na pinakita natin sa ating Facebook page, kung saan inisnab, hindi nilapitan ni Trump si Marcos Jr., kundi economically, inisnab din ng ating labanan sa ekonomiya. Tingnan ninyo ito. Hindi na magpapataw ng taripa Amerika sa mga piling produkto galing sa ilang bansa sa ASEAN. Pero nakapagtataka, hindi kasama sa exemption ang Pilipinas. Yan nga yung naging achievement ng ilang ASEAN countries doon sa nangyaring 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur na pinanggalingan natin. Ang base doon sa initial na reports, 3 bansa daw ng ASEAN yung nakakuha ng zero tariff mula sa Amerika at yan ng Malaysia, Thailand at Cambodia. Ibig sabihin, Gigi, naging successful sila doon sa kanilang negosasyon kasama ang Amerika dahil merong mga ilang piling produkto dyan sa Malaysia at Cambodia ang hindi napapatawan ng taripa kahit na mag-export sila doon sa Amerika. Kaya malaking tulong din yan dahil hindi ganun kalaki yung babayaran ng kanilang mga negosyante. Matatandaan natin, Gigi, na dito lamang Hulyo, personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington at tapos 1% lang ang ibinawas. Ngayon, itong 3 bansa sa ASEAN and almost all 0% tariff. Alam mo kasi ang problema, itong mga bansang ibang karatig bansa, kapitbahay natin, meron kasi silang leverage Like sa Indonesia, meron nata silang copper. Basta meron silang meron silang pampalit, kumbaga may pangtapat sila, kumbaga meron silang mga resources na wala sa Amerika or gusto ng Amerika. Kaya kayang-kaya nilang makitapat dito sa usapang tariff na ito. Sa atin, ano naman ang meron? 'Di ba? Yung bukod sa tayo ay nauto dito sa paglagay ng EDCA site, biruin ninyo nilagyan tayo ng military base sa Pilipinas, pero hindi natin magamit yun as leverage. Alam nyo kung bakit? Kasi leverage yun ni Marcos Jr., hindi ng ating ekonomiya. Bakit? Yun po ay dahil meron siyang kaso sa Amerika. Hindi siya makaabak ng Amerika. Yung mga ari-arian nila din sa Amerika at kung anong business nila doon, hindi nila magalaw-galaw kung hindi sila papayag na maglagay ng military base. So hindi po pwedeng gawin ni Marcos Jr. yun as leverage sa Amerika para bawasan or tanggalin ang taripa natin. 'Di ba? Ganong katukmol ang administrasyon ngayon. Kaya nga nakita natin sa mismong bayan natin at bansa natin, talagang buo ang inaabot ditong si Marcos Jr. Ibig sabihin nito, alam ng Amerika, alam ni Trump at ng mga ibang bansa na talagang walang pwesto, walang buwang itong Marcos administration sa puso ng mga Pilipino. Kaya nga parang kung sa sariling bansa niya ay maliit, mababa ang tingin sa kanya, paano pa kaya yung ibang bansa, 'di ba? Tingnan niyo dito. Pagpasok pa lang niya dito, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency biruin ninyo ang maagap pa silang pupunta diyan. Pag may mga ganyang okasyon, kayang-kaya nilang pumunta. Pero pag may sakuna, wala. Sila yung pinakahuling pupunta. Sila yung pinakahuling may solusyon na gagawin. Ikaw, tayo, nagbayad tayo ng ticket para manood ng boxing. Tapos, pagdating mo doon, kailangan ko bang mamalakpak sa isang presidente na politiko na alam namin yung kurap? Diba, talagang magbubuka kung ako yun. Hindi naman ako pumunta dyan para palakpakan ito or panoorin ito or i-welcome ito. Pumunta ako dyan dahil sa Trilla in Manila. Tignan ninyo, kaya tuloy na buo ang inabot nila. Marcos Jr. Kaway-kaway sa and First Lady Marie Louise. Tingnan nyo yung reaction ni Liza dito. Araneta Marcos.
Nung nagbu yung mga tao, tingnan yung reaction. Welcome! Ayan na, ayan. Ayan reaction niya. Nagbu sila. Ewan ko kung ganun yung context nun, pero sabi ni Marcos Jr., hayaan mo na, hayaan mo sila magbu. Sabi niya, tama ba yung naririnig ko? Parang bu yung naririnig ko. Bu! Paano ba naman hindi kayo buuin ang kupad-kupad yung magsolusyon sa problema ng bansa natin? Sabi niya, okay, sige, ayan na natin. Anong kinakawayan mo dyan? Wala namang kumakaway sa inyo. Kasama pa si Marojas. Si ganun, no? Yung mga loyalista na kinukundi na si Marojas doon na niloloko si si Marojas doon na ginaganon. An idol na nila yan ngayon, ha? Take note. Pag pumapasok itong si Marcos Jr. sa mga events, ang pumapalibot sa kanya mga security guard. Pag pumapasok si VP Sara o si Duterte sa mga events, ang pumapalibot sa kanya yung hindi magkamayaw na gustong kamayan na makapicture yung si VP o kasi PRRD. Pero ito, wala. Sa mga Duterte, pagpasok nila sa isang event na ganyan, alam nyo kung ano yung maririnig ninyo kaagad? Yung Duterte chant. Duterte! Ganon na kaagad eh. Dito, wala kang maririnig. Either wala kang maririnig or boo. So, kung sa presidente pa lang, there is this dislike sa isang presidente, paano uusad ang ekonomiya? Kasi, imagine, tignan ninyo paano ba naman tayo papasa sa ekonomiya kung mismong leader natin ay bagsak sa economics at politics? Bagsak sa economics at politics sa Oxford. Bukod sa bagsak, ayan. Economics, fail. Politics, fail. Buti sa philosophy, pasado siya, kaya para marunong siyang mamilosopo. So ano pa asahan natin, Aber? Di ba? So, ayan. Wala tayong maasahan. Dito na tayo sa ano. Ano to? Gusto nyo muna ito. Ito, dito na tayo kay Gutesa. Kasi, ngayon, ang ginagawa nila ngayon kay Gutesa ay ginigisa nila. Kasi ang sabi ni Marcos Jr., mahiya naman kayo at pinaimbestigahan, gumawa ng ICI, pero iba yung direction ng ICI. Meron na itong pinaka-most credible ayon kay Senator Marcoleta na si Gutesa. Talagang pinangalanan at may mga ebidensya, pero ang ginagawa nila, dinidiscredit nila. Panoorin natin ito. Paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Yes. Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo, malicious para sa akin yon. Medyo inaanggulahon nila yon. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally falsified. Congressman Mike, who do you think is behind? Ayan. Ito, pangangalanan niya talaga. Yung dalawang the name cannot be mentioned. Ganito talaga dapat ang gusto natin. Yung parang, eto kaibigan ni Defensor itong si Zaldico pero pinangalanan niya pa rin. Eto. Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Zaldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre,
si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? Yes. Ganyan dapat, merong guts, may bayag na lumaban, ipaglaban ang para sa bayan. Regardless kung kaibigan mo yan, hindi. Pero yung pagtatakpan mo, yung hihimod-puwet ka na dahil natatakot ka, baka malagay ka sa alangan yung pagkakalabanin mo. Abay, wala kang puwang sa public service. Magbitiw ka na dyan kung ganun din lang, di ba? Dapat laban tayo para sa bayan, hindi yung ano. At ito nga, ini-explain ni Senator Marcoleta yung about doon sa notary na yan. Kasi, syempre, yung sinasabi nila, peke yung notary. Pero kung titingnan natin, tama nga naman, maraming notarial offices ngayon, ang wala naman talaga yung abogado doon. Yung mismong abogadong nakapangalan doon, wala naman talaga doon. Ibig sabihin, meron silang ibang mga newbies na abogado na sila yung gumagawa ng notary para doon sa may pangalan ng abogado, ng notary. O, tingnan ninyo ito. The notary public in this country has become a cottage industry. Oh, tama. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. Yun yung tinatawag natin, parang meron kang sariling law firm. So, yung firm mo, siya yung gumagawa ng work para sa'yo. Sinasabi na, maaaring wala nga doon si Espera or kung sino yon. Maaaring wala siya nung time na yon. At ang gumawa, ang naglagay doon ng mga record doon at signature, yung kanyang tao. This is happening everywhere. Sa totoo This is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. Diba? Pagkatapos yung Mismo siya kinagawayan daw poor na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we... Yun nga yung issue dito eh. Bakit dinidiscredit nila by using that fake na notary when in fact, ang issue dito, yung kanyang mga pinangalanan, regardless under oath siya sa Senado. So regardless kung peke o ano yung notary niya, the fact na nag-under oath siya sa Senado, pwede siyang makontempt, pwede siyang makulong kung talaga sila. Bakit hindi nila imbestigahan yung kanyang pinangalanan at doon nila patunayan na totoo o hindi? Kasi kung hindi, ikulong nila yan si Gutesa. Pero doon sila bumabanat sa hindi naman yun yung issue. Dinidiscredit nila. Bakit nung si Bryce Hernandez, nung na-find out nila na pinipeke niya yung ID niya doon sa pagpasok, doon sa pineke yung pangalan at ID niya pagpasok doon sa casino. Why they still believe in him? Kung doon pa lang nagsisinungaling siya o doon pa lang dapat discredited na siya. Eto, binira ka agad sa notary kasi dalawang pangalan that cannot be mentioned ang kanyang sinabi. Allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction. Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his Pati pension niya. family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit
like a certain John Paul Estrada, yung dalawa. and Eric, Mark Tiksay. Allegedly, the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then they be transported in his house in BGC. And from there, yung leftovers, kasi like the one he mentioned, that was December 2024. So, doon pa lang tignan ninyo pinakita pa yon yung litrato nung dalawang yon doon sa Senate hearing under Senator Lacson. At tinanong ni Lacson si Gutesa, sabi niya, ito bang picture na ito? Ang nag-search pa noon si Lacson walang picture na pinakita si Gutesa. Si Lacson, nag-flash siya ng picture ng dalawang yon sa kanilang presentation. Ito ba yung sinasabi mong pangalan na yan? Yes, nag-confirm si Gutesa. So, bakit from there, hindi nila inimbestigahan or pinatawag yung dalawang tao na yon? Bagkus, ang ginagawa nila ngayon, dinidiscredit nila itong si Gutesa. In fact, hindi pa tumigil sa notary, Hindi pa tumigil doon. Ngayon, eto na. Maalala ninyo, ang sabi ni Mike Defensor, protektado at nasa kustodiya ng Marines si Gutesa. Maalala ninyo itong balita na to? Sariling bahay, nasa kustodiya raw pala ng Philippine Marines ang binansagang surprise witness sa flood control scandal na si Orly Gutesa. Yan po ay ayon kay dating Congressman Mike Defensor na siyang nagdala kay Gutesa noong Setyembre kay Senator Rodante Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hawak at protektado na raw ng Philippine Marines ang nawawalang flood control witness na si Orly Gutesa. Sinabi yan ni dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor sa programang Storyco ng One News. Ayon kay Defensor, may mga umaaligid daw kay Gutesa matapos niyang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Nitong Lunes lang nang sabihin ni Senador Ping Lacson na hindi raw mahagirap si Gutesa sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Nahuli ng Marines yung taong yun ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident. Si Gutesa, ang retiradong Marine. Yan yung balita the other day. Ang balita ngayon, eto na. Totoo bang nasa kustodiya o wala si Orly Gutesa? Ma'am, I would just like to emphasize that Mr. Orly Regala Gutesa, who is a former serviceman, he's a retired serviceman already, is not in the custody of the Philippine Navy nor the Philippine Marine Corps. Nakita ninyo kung ano at paano nila ginagawa yung pag-discredit sa mga taong posible na magbibigay sa atin ng totoong solusyon or totoong sagot sa problema na ito. Una, doon sa notary, di ba? Accepted yung notary doon sa Blue Ribbon Senate hearing. Accepted. The next thing we heard is peke na raw at sinasabi mismo nung abogadong yun na hindi raw niya pirma yun. Ngayon, anong sabi ni Mike Defensor? Which I believe, maaari na kinausap nila yon para protektahan or bawiin yung pirma na yon at sabihin peke. Dito naman sa sinabi ni Mike Defensor na protektado at nasa kustodiya ng Marine. Pwede rin. Kasi makapangyarihan yan si Romualdez pinsan ng presidente. Pwede rin. Okay, maalala ninyo yung tumatawag si Saldico at Martin Romualdez sa AFP, yung AFP general na eto, meron na kayong allowance sa amin, subsistence allowance. Kaya nilang gawin yan sa Marine din. Maaari na tinawagan nila yung Marine yan. Oy,
Huwag niyong sasabihin, huwag niyong akuhin, bawiin ninyo. Kaya nagkakaroon, kaya ganun din. Kasi you could imagine isang Bryce Hernandez, pineke ang kanyang katauhan, ID, sa pagpasok ng casino, pero pinapaniwalaan nila. Isang Gutesa na former Marine nagsilbi sa taong bayan. Yung isa, casino yun, manunugal yun. Ito, former na nagsilbi sa bansa natin. At tiyak, credible yung kanyang mga pinagsasabi. Meron siyang mga ebidensya. Pero bakit nila sinisira? So dyan palang halatado kung ano yung kanilang pinaggagawa. To discredit kasi parating na tayo doon sa tugatog ng sagot sa problema dito sa corruption sa flood control na ito. So, ano pa masasabi natin dyan? Pagbalik ng Blue Ribbon Committee at nagbabalik itong si Lacson kasi nagtanong siya. Sabi niya, hanggang saan ba aabot ang panloloko? O ayan. Ito ang kanyang sagot doon sa hindi bala daw totoo na nasa kustodiya ng Marine si Gutesa. Ang tanong niya, hanggang saan naabot ang panloloko? Tanungin mo yung sarili mo, Lacson. Kasi sinabi mo dati, 67 na congressman. May bumulong sa'yo. At tinanong mo, kinonfirm mo kung totoo ba hanggang ngayon ba involved pa rin ba yung 67 congressman yan sa anyang kontra-kontrata na yan at flood control na yan? Sabi nung kausap mo, oo. So, tanungin kita, hanggang saan mo ba kami niloloko? Sabi mo may 67 congressman. Ngayon ang ginagawa mo, niloloko mo yung taong bayan sa pamamagitan ng pag-discredit. Parang alam mo yun, talagang ang target ninyo si Gutesa So ngayon, tanungin mo ang sarili mo at tanungin mo yung boss mo. Hanggang saan kayo manloloko ng taong bayan? Lacson? So, with that, dahil sa kanilang panloloko sa taong bayan, anong epekto nito sa ekonomiya natin? Eto. What would you say to the investors, Senator? Investors from China, from Singapore, Malaysia? Yeah, I heard that there are about almost 600 potential investors that decided not to come in. The foreign investors... Dami nun 600 don't want to get embroiled in this kind of thing. They'd rather go to some other place where they feel a sense of security, where they feel they can do business in peace and not have to face from all levels, from the barangays all the way up to the cabinet and maybe even the president. Who knows? We don't know. As I said, I cannot pass judgment. But the mere fact that we're kulelat already is a statement in itself. And the bankers know this. You know, we have 38 or almost 40 billion in overseas workers' remittances, and all that's just gonna get stolen. So it's very painful. It's very painful, especially for those who work very hard for their money. It's lalo na kaming mga OFWs, very painful to see all of these stare at them in the face. And not just the crime itself is one thing. The fact that to this day there are really no culprits punished or caught. There's still a slew of denial, and that's, you know, like throwing salt into the wound. What would you say to the... So, yun ang isang epekto niyan. Tingnan nyo, yung mga hinuhuli nila ngayon, yung mga vloggers. Yung mga vloggers, meron ngayong pulis na umalis sa kanyang trabaho at nagsiwalat ng kanyang mga nalalaman. Anong ginawa nila? Kinasuhan nila. Ganyan ang ginagawa nila ngayon. Kaya naman talaga tignan nyo naman yung mga magagandang possible na pwedeng mangyari or magagandang result, magandang mga nangyari or mangyayari sa Pilipinas natin para sa ekonomiya, ayaw nila. Gusto nila, yung iimbestigahan pa nila, yung maganda na nga, pinapapangit nila.
kagaya ng mga achievements under Duterte administration, yung pa yung iimbestigahan nila at papapangitin nila. Samantalang it's very obvious na pangalanan na flood control, road to market farm, Department of Agriculture, Department of Education, liwat kanan ang corruption. Pero look at this, for example, Dolomite. Pag mag-resume daw sila, iimbestigan daw nila yung Dolomite Beach. Dolomite Beach hearing ng public accounts, hopefully within November. November daw. Pagbalik, magpapadala na po kami ng mga invitation. Very important po yung Dolomite project hearing po na ito. Kasi syempre, it's not just a question of overpricing, which is basically the question that we have today on corruption in all infrastructure projects. But secondly, it's also a question of mahalaga ba o importante? Of course, mahalaga. Bakit? Tourism. Nakita ninyo, hindi lang naman ng Pilipinas ang may Dolomite Beach. So like for example, sa asan na yan? Monaco. Monaco, merong tinatawag doon na Larvoto Beach. And that's made up of dolomite. Dolomite is a kind of rock, no? Na ang ginawa dyan, kasi ilalagay mo sa beach, parang ginrind siya, sa maliliit na parang magiging buhangin siya. At yan yung inilagay sa Manila Bay. Nakita mo ba kung gaano kadumi ang Manila Bay before? Masangsang na amoy at ang dumi at ang daming basura. Ngayon, nilinisan yan at nilagyan ng Dolomite Beach. Sabihin na natin ginastusan yan. Ano ang balik niyan? Tourism. Anong mahalaga? Anong mas mahalaga sa inyo? Mambulsa? Magkaroon ng flood control projects na wala namang napupuntahan hanggang ngayon, ngayon sira. Itong Dolomite Beach hanggang ngayon napapakinabangan at being recognized all over the world. Pag i-search mo yung Dolomite Beach, makikita mo lang dyan Pilipinas. If you search thoroughly, makikita mo yan Larvoto Beach. So, ibig sabihin, kumbaga parang pinakauna, hindi naman pinakauna, pero yun ang agad ang makikita mo. Dolomite Beach, Manila. All over the world, Dolomite Beach, Manila ang lalabas. Mga turista, mga foreigners, mga vloggers, international vloggers, they come to the Philippines to look at that Dolomite Beach. Tourism umaangat dahil dyan sa Dolomite Beach. All over the place, Boracay, nilinis ang Boracay. Kumbaga, bakit ganun ang ginagawa ninyo? Iniimbestigahan ninyo ang magandang dulot ng Duterte administration. Para bang pinapakita ninyo dito? Lahat na lang ng inyong ginagawa ay panay Duterte. Paano naman yung 3 years ni Marcos Jr. na napakahalatado ng panay corrupt dito, corrupt doon? Wala namang napupuntahan. 'Di ba? Magkano ang pinopropose ng intelligence funds at confidential funds ni Marcos Jr. ngayon? 10.7 billion. Pero anong sabi niya? Hindi, iniimbestigahan pa natin. Hindi pa natin alam kung ano. Ano ba ang gusto ninyo? Madalian o ano? Delikado tayo dyan. Kumbaga, there's uncertainty of these investigations, of this drama, hearing dito, hearing doon. There's this uncertainty na papapakamot na lang yung presidente, hindi niya alam. Pero, ang confidential niya, 10.7 billion. Walang hiyang administrasyong ito. Diba? Tapos, eto, hanggang ngayon, hindi pa nakakansela yung passport. Pero pag yung pinag-usapan natin, like the likes of former Kong Teves, Attorney Harry Roque, ayan, agad pinakansela. Kahit wala pang kaso, kanselado na. Dito, hindi, kailangan pag-aralan. Kaya daan-daan muna tayo. Huwag mabilisan. Ito, panoorin nyo. Sa mga pinakakasuhan sa flood control scandal, kaya mas lalo pang lumakas ang mga panawagan para pauwiin siya ng bansa. Pero ang pagpapakansela pa lang ng kanyang pasaporte, isa ng malaking debate. Live mula sa Batasang Pambansa. Malaking debate kasi... Sa balita,
si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, una sa lahat, wala bang indikasyon na tutuparin ni Ko ang pangako niyang babalik siya ng Pilipinas? Nako, Jiggy, kung sinavotas Representative Toby Chanco nga yung tatanungin, mukhang malabo nang umuwi pa ng Pilipinas. Itong si dating Congressman Zaldico ay nga kay Chanco, imbes kasi naharapin nga yung mga aligasyon, ang ginawa nito ni Ko ay magbitiw bilang kongresista at ilabas ng bansa yung 3 sa kanyang air assets na kinumpirma na nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kaya para kay Chanco, pagpapakita lang ito na wala na talagang intensyong umuwi sa bansa itong si Ko. Kaya panahon na raw para isulong na kanselahin na ang passport nitong dating kongresista. Pero dati na ngang sinabi ng DFA na hindi po yan basta-basta pwedeng gawin. Base kasi nga dito sa New Philippine Passport Act, pwede lang kanselahin ang pasaporte ng isang individual kung meron pong utos mula sa korte at kung tinuturing na siya nga pugante o convicted na criminal offense. Pero git nga ni Chanco, may nakasaad din sa batas na pwedeng kanselahin ng DFA ang isang pasaporte kung alang-alang ito sa national security. Giit ni Chanco, dahil nga may malawakang mga kilos protesta kontra korupsyon, maituturing ng national security issue ang flood control. Alam niyo, nakikita ko dito, hanggang ngayon, protektado pa rin nila yan si Zaldico. Ayaw nilang umuwi si Zaldico. Ibig sabihin, kung saan man siya ngayon, alam yan ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez. Bakit ko nasabi? Paano nakalabas yung 3 mamahaling eroplano ni Zaldico sa Pilipinas? Kung talaga sila, kasi sinasabi nila, hindi, pakakasuhan natin. Hindi, kasama siya sa recommendation for the case ng ICI. Kasama siya, pero bakit nakalabas? August pa lang nakalabas na yung mga eroplano na yan. So paano tayo maniniwala na hindi nila protektado si Zaldico hanggang ngayon? Kumbaga, nakita ninyo ang style nila. Kunwari, hindi, papatawag natin si Martin Romualdez sa ICI. Oh. Si Zaldico, pakakasuhan natin yan. Makakanselan natin yung passport, pero hanggang ngayon hindi kanselado yung passport. Sabi nila, i-freeze nila yung asset, pero August pa lang nakalabas na yung eroplano. So, ako, ang nakikita ko dito, protektado nila si Zaldico hanggang ngayon. Kasi once na umuwi yan sa Pilipinas, wala siyang ibang pangalan na ma-mention dyan, kundi yung 2 yan na nasa taas niya. Sino pa yung mention niya? Sige nga. Kaya nga ang ginagawa nila ngayon is, pangangalanan na yung mga ibang senador. Villanueva, sino pa yun? Bongo, Chis Escudero, Estrada, pangangalanan nila yung mga iba. Para doon ang konsentrasyon. Pagbalik ni Lacson, doon na ang konsentrasyon nila. Paano pa asahan natin? Di ba? Ito, pati nga si Ted Filon, medyo napapathink about it. Tingnan natin yung mga some segments dito sa kanyang think about it. Sa kinakaharap. Siyempre, puot ng bayan, talagang nagagalit na. Kayo na pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga umamin na na opisyal at kawani ng DPWH. Meron na. At isang kontratista. Oo, kontratista. Yan o. Umamin sa kanilang pagkakamali at ginawang pakikipagsabwatan para pagnakawan ng tingnan niyo yung pera. At tingnan niyo yung pagsilip ni ni Rimulya sa kodigo nila. Kumbaga, mini-make sure niya na tama yung kanyang binabasa. Ayan, pakikipagsabwatan halata kanilang pagkakamali at ginawang pakikipagsabwatan para pagnakawan ng pera ang bayan. Pero ni isang proponent o mambabatas ay walang umaamin. Kahit ang mga tinaguriang congressman contractors o contractors ay walang pag-amin. Wala. Bagkus,
ang iba sa mga proponents na ito ang siya pang galit. Sila pa ang mayabang. Malinaw nga ang mga probisyon ng ating saligang batas at ng ilang pang umiiral na batas laban sa katiwalian sa gobyerno. Pero bakit nga ba walang takot ang mga taong ito sa pananagutan? Wala nang takot? Sadyang wala nang hiya. Walang hiya! Talagang walang hiya na ang bayan. Sinabi mismo ng Department of Finance na araw-araw 4.5 bilyong piso ang kailangang utangin ng Pilipinas para patakbuhin ang gobyerno. Nako! Higit ng 17 trilyong piso ang tumatakbong utang ng Pilipinas at ito utang inang yan. O'y palaki na ng palaki. Nagpapagal sa trabaho ang mga pangkaraniwang Pilipino. At sa bawat kibot ay may karampatang buwis na ipinapataw ang pangkalan. Buwis natin. Nagpapakahirap ka. Nangungutang pa ang bansa para may nakawin sila. At anong epekto niyan? Kagaya nito, may epekto 1.7 trillion ang nawala sa ating stock exchange. Ito, sa some segment from Peanut Gallery. Tingnan natin. Most Filipinos think the stock market has nothing to do with them. Wala naman akong stocks, so why should I care? When the stock market is booming, we're made to believe the economy is booming. But the stock market goes, so goes the wealth and the health of the American economy. The stock market is the heartbeat of our economy. It's a reflection of how healthy our economy is, how confident people are in the government, and how much trust investors have in the country's future. But when the market falls, everyone feels it. From the tricycle driver, to the office worker, to the sari-sari store owner, the stock market isn't just for the rich. Every Filipino pays the price. But here's the truth. Ikaw ang pinaka-tinatamaan pag bumabagsak ang ekonomiya. And the pain didn't stop there. So, ibig sabihin, napaka-importante yung stock exchange po natin. Kasi yan po ay representation ng ating ekonomiya. Para sa mga foreign direct investors, titignan nila kung ano ba yung PSEI or Stock Exchange Index ng Pilipinas na to. Or yung mga bansa, doon sila babase kung alin na mas magandang index, yung Thailand ba o yung Pilipinas. O parang mas maganda sa Thailand. O doon na lang ako. Alin mas maganda, Indonesia ba yung Pilipinas? Aba, ang baba ng index sa Pilipinas. Doon ako sa Indonesia. So, yan yung parang pinaka-mere representation ng ekonomiya. Kung paano ba, malago bang ekonomiya dyan sa bansang yan o hindi. So, imagine 1.7 trillion ang nawala. Ang lose natin. Alam niya talagang walang mangyayari dito. Kaya nga ang taong bayan, sa totoo lang mga kababayan, mga kapatid, wala nang ibang sigaw ang taong bayan kundi ang dapat mamuno ay isang may puso na magbigay ng totoo at tapat na serbisyo. Imagine 125 million confidential funds ang ini-issue sa kanya to the point na talagang gusto nilang i-impeach. Pero sa kanila, billion to trillions ang pinag-uusapan. Hanggang ngayon, wala pa ring liable. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong. At ayaw pa nilang pangalanan, ayaw pa nilang makarating tayo dun sa tugatog ng pinakakurap. Diba? Mismong incheck, mismong Chinese community na ang nagsasabi na eto, iba talaga ang mga Duterte. Absolutely, Yunsuk. Ito pala, ito. When she came here, the effect on the crowds, I saw her effect on the crowds
I saw her impact and charisma, not only towards the media. It was standing room only here. There are so many media, so many camera, and so many people lining up outside. Record number of people lining up. She has a charisma that is almost unequaled. Si Vice President Sara Duterte, I saw her effect on the people and the way she genuinely, sincerely enjoyed mingling with the people. Surprised, like she was telling very personal stories that could relate to everyone. Okay. I think I could see why she is so popular and why the father is very popular. Number one, they come across as very authentic. They speak the language. They speak the language of every ordinary person. Okay. They don't parang speak over you. Parang some politicians, when they talk, parang they're reciting something to the... they're really, Okay. And iba effect, I don't know how to describe it eh. Yung charisma, the word charisma, meron siyang X factor. If there's an election today for any position, panalo. Landslide siya. Amazing charisma. Okay. Yun ang natin. Kaya tingnan ninyo nung panahon ni PRRD, ang respeto sa kanya ng world leaders andito. Hindi lang nandito, andun pa sa pinakataas-taas. Very respected, highly respected si PRRD. And nung dumating si Marcos Jr., alam nila na kaya nila itong manipulahin. Kaya nila itong manduhan dahil ito may bagahe kasi. Kaya nga nakita ninyo na pag-iwanan si Xi Jinping at saka si Trump nandun na sa South Korea, nag-uusap na sila. Si Marcos Jr., minanduhan siya ng Amerika na, ay, magalit ka dyan sa China. Talagang ganito, ganyan, anti-China ka. Si Uto-Uto naman, sige, anti-China ako. Nung nakita niya na maganda yung pakitungo ng ni Trump at saka yung Chinese premier sa ASEAN. Biglang sabi niya na nung nalaman niya na magmi-meet na si Trump at saka si Xi Jinping. Biglang sabi niya na, I will invite Xi Jinping here in the Philippines. Ganyan ka kasi nagpauto ka. Uto-uto, weak dahil may bagahe. Ito, napag-iwanan ka na, Nakita mo to? We don't know how long the summit will go on for, but we are actually looking at a live picture. Face to face, side by side. Trump, Xi Jinping. Samantalang ikaw, puro ka China. You even raised up that issue sa ASEAN. Alam mo naman yung ASEAN, ang principle ng ASEAN, neutrality. Kaya nga, meron silang tinatawag na principle na ASEAN centrality. Tama ba yan? Basta something like that. Neutral. Friends to all, enemy to no one. Hanggang sa muli, susunod nating balitaktakan. Ingat po tayo palagi. Happy Thursday sa lahat.